mga ate at kuya, itong gusot na napasok ni Jam Magno at ng kanyang kumunoy na sinausawan ng lumpia. Lumpia. Akala ko sa suka sinasawsaw yan. Kung sa suka naman sinawsaw, di maasim-asim pala ang kumunoy ni Jam Magno, di ba? Itong gusot na napasukan ni Jam Magno, kasi di ba aarestuhin dapat siya, nagkusa na lang siyang sumurrender, di ba? Parang kinontak ng pulis, tapos sinundo yata or whatever, kung ano man ang nangyari, basta nagkaroon siya ng mugshot. So ibig sabihin talagang dinala siya sa police station, kinuha ng mugshot dahil may kaso nga na violation of VAUC, violation of Republic Act 9262. Hindi ko alam kung tama yung pagkakaalala ko, but that's VAUC, Violence Against Women and Children, yung nakabalandra din ni kanina. Ito, yan, violence against women and their children. So proud na proud pa, ang yabang-yabang na siya ay may mugshot, ganon, na pinakamagandang mugshot daw yun, daig daw niya ang iba. Diyos ko po, sabi nga, mabubuli ang anak mo, Jam Magno, sa kayabangan mo balang araw. Mabubuli ang anak mo, nanay mo, may picture na nakakulong, yabang na yabang pa. Ito nga po yung picture. Ayan. At saka ano, mga ate at kuya, sabi nga pala ng iba, may problema daw talaga to. I don't know, maybe she's depressed or something. Kasi hindi na rin maganda yung pagiging mataray niya, 'di ba? Parang ano na, parang masama na talaga ang ugali. Okay lang na palaban, pero kapag laging ganun yung tonong, parang lagi kang masungit na mayabang na hindi mo maintindihan, hindi rin maganda. But anyway, si Pangulong Duterte nadadamay dito sa gulong na pasukan, psychological violence. So hindi naman siya nanakit ng physical. Siguro ay ano, 'di ba, na nahungkag ang isip nung kanyang yung nagsampa ng kaso sa kanya or what. 'Di ba? Nagulo ang isip, na stress dahil sa kanya. Kaya nga po ang sabi ng iba ay baka yung legal wife ng sundalo ang nagsampa ng kaso. At ang sabi ni Jam Magno, hindi daw siya guilty sa VAUC. Well, ano ba dapat isang pangkaso doon? Like adultery? Pwede ring adultery, no? Pakikiapid? Pwede naman yun. Ay kaso mo VAUC, siguro hindi lang na-depress yung asawa, kung ganun nga yun nangyari, pumatol si Jam Magno sa sundalo, nagkaanak pa, di ba? May anak nga si Jam Magno ngayon. Hindi nga niya ma-share yung mukha. And then, ayun, na-stress yung asawa, yung totoong asawa, at yung mga anak nung original na asawa or unang asawa ng sundalo, kung ganun nga yung nangyari. Mga ate at kuya, sa kahihiyang napasok ni Jam Magnong ito, syempre tuwang-tuwa tayo kasi nga vlogger yan ni Tamba, di ba? Supporter ni Kuting and very much loyal kay Tamba. As if si Tamba ang presidente, hindi siya kay Kuting, hindi siya nagba-vlog for Kuting. Talagang si Tamba ang sinasamba ni Jam. Sabi nga, mag-ingat ka, Miss Yeda. Ingat-ingat, Miss Yeda, alam mo na. Be very careful of Jam. Sabi lang nung mga ibang DDS. Ngayon, sa napasok na gulo at gusot ni Jam at kahihiyan, hindi si Tamba ang napapahiya. Tuwan-tuwa nga tayo at vlogger ni Tamba itong di ba? Nakasuhan at may mugshot nga ito kuha sa police station. Tuwan-tuwa vlogger ni Tamba. Bukangkang din. Di ang ending, ayan, napapala mo, nakasuhan ka ng violation of VAUC. Violation of Republic Act na patungkol sa VAUC. Ayun nga pala. Ay, nandito pa rin sasabi kong 9262. Ayun, nasa dulo. Tama naman yung pagkakalala ko. Republic Act 9262. Yan. So, bakit si PRRD ang nakakaladkad at hindi bakit si PRRD ang gusto nilang makaladkad at mapahiya at hindi si Tamba? Vlogger ito ni Tamba. Eto nga, may nag-share. Rene Astudio, PRRD supporter arrested. Hunger strike na, sabi ng Rene. Pili ko yung Rene Astudio ay dilawan or pinklawan. Supporter daw ni PRRD na si Jam ay naaresto. So dapat mag-hunger strike na daw ang mga DDS. Kasi ang mga supporter ni PRRD or ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, ay mga tinatawag na DDS, tayo mga DDS. Mag-hunger strike na daw tayo katulad ng ginawa niya ka Eric at ni
Attorney ni Dr. Lorraine Badoy, di ba nag-hunger strike? Oh. Hoy Rene, hindi to nakulong. Siya ba dapat ang mag-hunger strike or ang mga DDS? At saka yung headline nung nag-post ay PRRD supporter, hindi Tamba supporter. Pagdating sa kahihiyan, ikinokonek kay PRRD. Pag sa papuri, kinokonek kay Tamba at sa tingog. Ito nga sabi ni ni Sas. Si Akla ba tong Rene? Si Akla ayaw matanggap na SOCMED influencer ni Romualdez, si Jam Magno. Right? Isa sa mga ensaymada vloggers na si Jam Magno. Isa na siya sa mga vloggers ni Tamba na pinsan ni Kuting. Ang kampo ni Tamba ay sinisira ang mga Duterte, lalo si VP Sara. Ang mga Marcos supporters and loyalists galit sa mga Duterte. So ngayon napahiya, ang vlogger ni Tamba, itatapon nyo kay Pangulong Duterte. Ikinokonek nyo kay Pangulong Duterte. Si Jam Magno, ganun ba yun? O naghihimutok yung iba? Ito yung video. Sige, panoorin natin mamaya yung video ng katarayan niya. Kayo na magsabi kung maaaliw kayo sa kaartehan nito, mga ate at kuya, ha? Diyos ko po, ang kapal ng make-up. I mean, ako pulang lipstick lang, okay na. Anyway, sabi ni... Okay, hold on. Asan pa yung... May post pa kanina si si Ate MJ. Puntahan ko na lang mamaya. Pero ito itong si Miss Crisette, teka, yung kay muna, kay Miss MJ. Gusto ko yung kay MJ, kay Miss MJ Miss MJ, saan kay Miss MJ? Teka, MJ. Nandito ako sa Facebook ni Miss MJ kasi naghihimutok to. Si Miss MJ, DDS to. Naghihimutok dahil nga ikinokonek kay PRRD yung yung si Jam Magno. Ay hindi na supporter ng Duterte si Jam Magno. Hanapin ko ha. Ayan. Tingnan nyo. Please lang. Siguro nananawagan si Miss MJ sa mga pinklawan na gusto talagang sumira sa mga Duterte. Please lang, wag nyo namang idikit ang name niya. Hindi nang pinangalanan ni Miss MJ, di ba? Pero ang tinutukoy niya si Jam Magno. Please lang, wag nyo namang idikit ang pangalan or name ni Jam Magno kay PRRD o i-label siya as DDS sa news articles ninyo. Ito nga yung patungkol dyan, Ay, saan na yun? Yung kanina pinakita ko. Kakahiya naman po sa kanya kay Jam Magno. Pero mas nakakahiya po sa mga totoong Duterte supporters like Lorraine. The vlogger was never a DDS. Yan naman ang paulit-ulit niyang sinasabi. Talagang, dinideny ni Jam Magno. I'm not a DDS. Ganun siya. No? Hindi siya diehard sa mga Duterte. Talaga, ang arte naman niya. The vlogger, hindi pinapangalanan ni Miss MJ, pero alam ko na ang tinutukoy niya si Jam Magno Kaya doon nyo na lang po siya idikit sa party list na actively pinopromote niya. Tingog ba yan? Tingog party list ni Yeda. Or if you really need to put a title, then perhaps use vlogger and defender ni ex-future president. Vlogger at defender ni ex. Sino si ex tapos future president? Yung future president ay malamang si Tamba yan. Defender ni ex. Bakit ex? Naging ex ba ni Jam Magno si Tamba? Riga Akes. Anyway, eto himutok din ni Miss Crisette, Kahit minsan yung road rage ko umaapaw, siguro umiinit ang ulo ni Miss Crisette kapag ma-traffic, nagpapakabait ako. Lagi kong inaalala na pag nag-viral ako, nakikipagkarera or namamakyo, di ba? Kapag nagalit siya sa mga nakakagit-gita niya sa traffic, halimbawa, ang magiging tasakunan siya ng video, di ba? Ang magiging headline nila ay Duterte supporter Crisette Chu na videong namamakyo. So nagpapakabait ako. Dapat talagang gawin natin itong mga DDS, no? Kailangan kasi nating ingatan din yung ating reputasyon dahil maa-associate tayo kay PRRD. Vlogger na maka-Duterte, di ba ganun yung ginawa nung kanina?
Nagpapakabait ako which is against my nature because ayoko madamay si PRRD at ang sangka communityhan ng mga DDS. Hirap na hirap ako maging demure lalo na sa road kasi hindi palaban nga si Miss Crisette. Tapos ngayon na may na mugshot yung matagal nang hindi naman totoong support na mugshot. Sino pa bang na mugshot? 'Di ba si Jamagno? Ang caption ay well-known social media influencer and Duterte supporter ang labeling. Bakit nyo idadamay si PRRD? Bakit nyo ayaw isulat tingog party influencer and social media personality who goes around giving relief goods with the face of her congressman in it? Bakit hindi i-connect sa tingog si Jamagno? Puntahan natin yung page si Jamagno mamaya ha. Kasi lagi siyang si-promote ng tingog, lagi siyang promote kay Tamba. Ba't hindi i-connect kay Tamba at kay tingog? 'Di ba? Excuse me ha, nagpapakabait kami kahit mahirap kasi dala namin si PRRD ha. Tapos gagamitin yung descriptive sentence sa isang di naman totoong PRRD hindi supporter. Yung sinabi na supporter daw ni Duterte si Jamagno, nagka-mugshot. Sa kahihiyang inabot ni Jamagno, pati si PRRD gustong kaladkarin ng mga pinklawan. Supporter daw ni Duterte, tama ba? Yun yung kanina eh. Supporter ni Duterte, ayan, na mag-shot. Nagsasasabi. Di ba? Mga ate at kuya, panoorin nyo yung video ni Jamagno. I mean, Jamagno, sa nangyayari sa'yo ngayon, wala, kahit siguro si Tamba ayaw mapadikit sa'yo eh. Ito pa nga sabi ni Miss Rowena, yung kasasabi niya ng kabet kay Lenny nakarma si Akla. Mukha bang Akla si Jamagno? Well, tingnan natin yung makeup niya mamaya. Siya pala talaga yung pakbet. Pakbet, pinakbet, iskabetche. Anong potahe? Hindi naman pinangalanan ni Attorney Rowena Guanzon, pero mukhang dito kuya si Jamagno. Kasi sa video na papanoorin natin, sinasabi niyang kabet ni Bolet Banal si BFF Lenlen ko. Sige, magtiyaga kayo sa ganda ng makeup ni Jamagno at sa kaartihan niya. And ito palang issue ng kabet ay noon pang eleksyon kasi itong video niya mga ate at kuya ay panahon pa ng kampanyahan. Hindi pa tayo bumoboto noong May 2022. Pakinggan nyo ang video ni Jam Magcano. Saan banda yung... Okay. Honestly, this is not even new. How pag Hello. Rinig mo ba? Supporter siya dati ng mga Duterte. Kasi syempre sa unity team siya, 'di ba? Syempre ang katandem ni PBBM nung nakaraang election ay si VP Sara. Pero ngayon po inaaway na ng mga BBM supporters si VP Sara. And ang kaaway ni VP Sara ngayon ay si Tamba. Doon nga nanggaling yung salitang tambaluslo sa post ni VP Sara. Eh si Jamagno naman nasa kampo na ni Tamba. So hindi ka Duterte supporter, Jamagno. Tamba supporter ka. Tapos ngayon ang kapal ng makeup niya, no? Siguro sabi ko nga sa nag-message siya, galing siguro siyang salon. Baka nagpa-makeup siya sa salon, mga ate at kuya. Ang kapal ng foundation niya. Right? Tapos yung kanyang eyeshadow fully well blended. Tapos parang tatlong kulay yung kanyang eyeshadow eh. Sa pinakatalukap niya mga ate at kuya, para siyang kind of a glittery siguro yan, no? Medyo golden yung kanyang talukap. And then yung gilid ng mata niya may merong parang either black or gray, and then yung iba pang crease niya, yung ibang lubog ng mata niya ay brown. Yung kilay niya ay magandang hubog, and then yung lipstick nga niya ay parang ang kapal. Na parang ang kapal ng foundation niya, kita yung tawag doon, yung line yung lip line niya, no? Lalo na yung lipstick niya, hiwalay na hiwalay sa. So parang nagpa-makeup siya sa salon, and then siguro after niya manggaling ng salon, or maybe nasa salon pa siya niyan, hindi ko alam, o baka nagpa-makeup service siya sa bahay niya. Ay gandang-ganda siya sa kanyang sarili, di magbo-vlog siya, magti-TikTok siyang bigla. Ganun, may confidence hindi mo kailangan gumamit ng filter. Fully made up ka, wala yung mga bako-bako ng mukha, wala yung mga blemishes, tigidig lahat na. No, nagkakulay ang mukha mo, 'di ba? Vlog agad siya. Taray-taray, arte-arte.
Nakakaloka! Oh, tapos si PRRD nadadamay sa kaartehan nito at sa kahihiyan. Tama ba yung ginagawa ng mga pinklawan, mga ate at kuya? Pasintabi sa mga pinklawang nandito. Tama ba nakalad ka rin si PRRD? Hindi na siya supporter ng mga Duterte. O itong video po ay old video bago pa, nung tumatakbo pa si Lenlen at saka nung naglalaban pa si Lenlen at saka si PBBM. Pero hindi na siya Duterte supporter. Hindi nga lang niya mabatikos ang mga Duterte kasi parehong taga Mindanao. Mindanao din ang mga Duterte, subukan niya, di ba? Pero lahat ng mga nasa kampo ni Tamba, bumabatikos sa mga Duterte. Ito lang ang umiiwas, basta ang focus lang siya sa support kay Tamba sa tingog. Pero dahil sa kanyang inabot na kahihiyan, nakakaladkad ang Pangulo natin, kinokonek sa kanya kinokonek kay PRRD ang pagkakakulong nito. So, kanino siyang supporter? Kay Tamba o sa mga Duterte? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe kayo. Huwag kalimutang pindutin ang bell icon ha, para every time na nag-live tayo ay ino-notify kayo ng YouTube.